Welcome po sa aking vlog. Ang vlog ko po ngayon ay ice cream. Ayan, alam mo, sobrang init. Kanina, mga alas 2, alas 3, kahit di ako matulog, hindi ako matulog. Sobrang init. Tapos alas 4, naligo na ako. Sabi ko, bili akong ice cream kasi yung ang init na panahon, parang ito na rin magbibigay sa yung ginhawa ba, di ba? Kanina, inom na ako na inom ng malamig na may yelo. Sabi ko, parang mas masarap yata kung may lasa, may tamis, diba? Ayan, isip ko nga ice cream. Natunaw na kasi binili ko sa labas, tapos lakad pa, tapos pagdating dito, may bumili, ang tagal ko, kaya medyo natunaw na. Ayan. Oh. Masarap to, maraming flavor, pero ito yung ko, ito napili ko, may chocolate, may strawberry, may caramel. Caramel to, kasi palagi naman ako nag-ice, kaya puro na ako chocolate, cookies and cream, ganyan. Dala po, ice cream. Ang sarap. Papakita ko sana yung pagkain sana yung yung pananghalian ko, ang nabili kong ulam kaninang pananghalian, yung manok at saka gulay. Ayan. Parang nawalan ako ng gana kumain. Sumubo lang ako konti, tapos hindi na ako kumain ng pananghalian kasi nainitan nga ako, tapos parang napapagod ako. Parang gusto ko lang nakaupo, tapos nakahiga. Kasi nakikita ko pala yung mga gagawin ko, napapagod na ako. Ano may gagawin? Pagtapos ko nitong vlog ko, may gagawin na naman ako. Parang yung hindi matapos-tapos yung mga trabaho, no? Trabaho ng isang ulirang ina. Pagbili ko na itong ice cream, sabi gano'n sa akin nung babae, kasi binibideo ko to, tsaka yung sabi niya, Ted, saan mo anong gagawin mo sa pag-video naman? Sabi ko, vlogger po ako. Ay, sabi niya, alam mo, pagdating mo pa lang dito, sabi niya gano'n, namumukhaan na kita eh. Nakikita na kita, sabi niya gano'n. Sabi ko, paki-like na lang po. Mahalaga yung like eh. Sabi ko gano'n, kahit di na-share. Like lang, okay na sa akin yung like. Sabi niya talaga. Sabi niya, sige, i-subscribe daw. Nagtitinda ng ice cream. Nakikita daw niya, napapanood niya ako. Sabi niya, namumukhaan kita. Pagtawid ko pa lang daw ng kalsada, papunta sa kanila, nakikita na daw niya ako, namumukhaan na daw niya ako. Ay ko, ganun ba? Ay ko, salamat naman po, at kung magla-like kayo, ganyan. Alam niyo, tingin ako ng tingin doon. Kasi natutuwa ako sa mga ibon. May ibon doon. Mga sila, 3. Nagagano na sila sa bubong, sa sampayan, parang sila, duduyan-duyan. Kaya ganun ako ng ganun, tingin ako ng tingin. Tapos, nakakatawa yung mga ibon. Alam niyo ba, may kwento na naman ako sa ibon. Alam niyo, ang ganda nung nangyayari sa akin, kasi hindi po to edited ha, hindi ako nagsusulat, kung ano lang yung mabanggit ko, kung ano nung, naumpisa ako na mag-content, tapos kung ano mapasok sa isip ko, yun na ikinukwento ko sa inyo. Yan yung ibon. Way back 1999 o 2000, bumili ako ng isang ibon na lovebird. Ngayon, bumili din ako ng niya, kawan niya, yung lalagyanan niya. Kompleto, may duyan, may tubig, may pagkain siya doon. Ngayon, nakaupo ko, ganyan. Tapos, kasi nung 1999, ang ganda-ganda rito sa lugar namin, hindi maingay, hindi matao. Konti lang po ang tao dito, maaliwalas ang simoy ng hangin. Nag-alaga ako ng lovebirds. Ngayon, nakikita ko ang lungkot niya. Ang lungkot ng ibon. Ngayon, may nagsabi sa akin na, uy, ang ganda naman, alam niyo po ba, ang mga lovebirds, ang gaganda ng mga kulay. The best po ang lovebirds. Yung babae, may nagtitinda siya ng parrot. Yun ang sasalita. Galing Ilonggo. Ilongga siya. Sabi niya, please, bili mo to. Ganyan. Sabi ko, baka kainin yan. Kasi wala kayong binibenta niya sa akin. Baka kainin lang yung yung aking ibon na lovebirds. Ganyan, hindi ko binili yun. Ang ginawa ko, bumili uli ako ng isang ibon. Ko yun, lalaki yun. Bumili ako ng babae na, mga kasama niya yun. Nagkaroon, tuntua ako, meron ako pag tuwing umaga, nakaupo ako, nakatingin ako, ang gaganda ng kulay nila, may blue, may violet, may dilaw, halos lahat yata ng kulay.
Meron sa mga ibon na yun, yung patches-patches, hindi sa isang ibon nandun lahat ng kulay, hindi po. Nga sa isang ibon, may dilaw, may asul, may violet, sa isang ibon, may ganun na namang kulay. Hanggang sa pag umaalis ako, nagpupunta ako Manila, oras lang. Pagbalik ko yung isang ibon, inipit niya yung ulo niya dun sa sa kulungan, namatay. Ang isang ibon nakatulala. Sabi ko, bakit ganun? Sinong pumatay? Wala namang papatay dahil siyempre kulungan yung nakasarado. Yung gate nakasarado. Yung pala, may nagsabi sa akin na ang lovebirds, pag umaalis yung amo niya, yung nag-aalaga sa kanya, nagpapakamatay po. Ganun ba? Tapos mga lang, hindi kagad ako nakabili ng kapartner niya. Nagpakamatay din yung isang ibon. Kaya pareho sila nagpakamatay dun sa kawalan. Sabi ko, ano ba yan? Nalungkot ako. Tapos mga ilang buwan, bumili uli ako, magkapartner na. Tapos bumili uli ako, naging 4 na sila. Kanya, para marami sila. Tapos kinakausap ko, pag alis ako, huwag kayong ha. Walang magpapaano sa inyo ha. Walang aalis ha. Yung ibig sabihin, walang magpapakamatay kasi sabi ko may bibinin ako, ganun. Dumami yung ibon ko. Tapos hindi ko nakalimutan ko na kung paano nawala yung mga ibon ko na yun o pinamigay. Ang tagal na kasi, parang pinamigay ko yata. Kasi, ibang, hindi ko alam kung pinaalaga ko, basta pag naalala ko talaga, kasi tagal na, 1999 na 1999 pa. Ayan, ganda na ngayon, baka sakali, kasi wala na yung aking aso, ayoko na mag-alaga ng aso. Ang sakit, iyak ako na iyak. Baka, ibalik ko yung lovebirds. Baka bumili ako ng lovebirds. Ayan, sana maalala ko. Ayan po, be happy and be kind. God bless everyone. Sana po nagustuhan yung aking munting vlog, munting kwento.